Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang anak ni Senator Amy Marcos sa taong bayan tila pumutok na sa galit, tila harap-harapang sinapol ang former ABS-CBN reporter na si Anthony Taberna, First Lady Liza Araneta Marcos at Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senador Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niya ang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko nang dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Upang matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe na talaga to, tila mukhang may sabwata na nagaganap lalo na kay Katuning at First Lady at Romualdez. Klaro pa sa sikat ng araw ang ginagawa nila. Tila gusto talaga nilang pabagsakin si Senator Amy at BP Sara. Halatang bayad si Katuning. Grabe na talaga tong gobyerno na to. Masyadong naghihirap ang Pilipinas at nadelikado pa sa pagitan ng China at Amerika. Tapos inuna nyo pa ang mga pansariling kapakanan nyo. Ang taas na ng mga bilihin. Dapat iuna nyo ang taong bayan. Hindi kayo maluklok dyan sa pwesto na yan kung hindi dahil sa taong bayan na nabudol ninyo. Dahil sa mga pangako nyong wala naman ning isa natupad. Pag ito talaga nagtagal, wala na talaga tong Pilipinas. Kawawa na talaga ang taong bayan dahil sa mga taong kagaya nyo nagahaman sa kapangyarihan. Sa wakas, nagsalita na rin ang anak ni Senator Amy Marcos. Dapat banatan mo pa yung mga gahaman sa kapangyarihan at ang tila bayad na si Katuning. Pahiya kayo ngayon. Lahat mas mabuti pa ang anak ni Senator Amy Marcos. Iniisip ang kapakanan ng taong bayan, hindi pansariling interes lamang na pilit sinusulong ang tiyatsa sa paraang hindi legal at pilit ibinabagsak ang Vice President na si Sara Duterte na ginawa lamang ang kanyang trabaho para sa kapakanan ng taong bayan. Lalo ka na First Lady, tila sumobra ka na talaga. Hindi ka naman namin kilala at mas lalong hindi ikaw ang binoto ng taong
taong bayan. Kung magasta ka, akala mo na ikaw ang presidente ng Pilipinas, lumugar ka kung saan ka nabibilang. Tama po Senator Amy, lubos na nahihirapan ng taong bayan ng ating bansa. Magsalita na po kayo. Tama po ang anak mo, mali ang kapatid mo, at mali ang pinsan mo. Speak for the sake of bansa natin. Huwag na sanang magbanggaan at patagalin pa yan, Senator Amy. Tigil na sana yung issue. Pagtuunan na lang ang problema ng bayan at magpatawaran. Humingi ng tawad yung nagkamali. Nagkakagulo sa bayan ang issue na yan. Magbatian na sana. Huwag nang patagalin. Nakakaasar na sa halip na pag-usapan ang problema ng bayan. Problema ng pamilya ninyo ang laging pinag-uusapan ng mga vlogger na sumasakay lang sa issue. Ay nako, magsitigil na kayo. Tinatawanan na kayo ng mga dilawan. End quote. Yung may pahayag po, interview to kay Katunying na alam ko hindi pa lumalabas o hindi ko lang makita. Pero yung kumakalat po, yun pong sinabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol po sa ating VP Sara na bad shot na yan sa akin. No? Pag-uusapan din po natin, ito po, yung Cagayan po ngayon ay dinadagsa po ng mga Chinese students at marami po nagsasabi na kasama na po sila Franz Castro na baka ito tanim to ng ng China kasi yung mga malapit sa EDCA baka may mga espiya raw dito o yung mga Chinese cells. At syempre meron po tayong may banat na naman to si Egan kahit hindi po niya gano'n nauunawaan. Pero kinakailangan nating sagutin to si Egan Arnold Flavio kasi influential tong mama. Dito po muna tayo sa sinabi po. Hindi naman pong ganong importante pero makikita po natin, ito po yung pakiramdam siguro. Siguro lang. Kasi malamang ito po yung pakiramdam. Feeling nila sila pa po yung na-traidor. Feeling nila sila pa po yung inaapi, no, ni VP Sara Duterte. Ang pahayag po nito ni neto pong ni Lisa Araneta Marcos, First Lady ng Pilipinas, ay tinanong po siya ni Katunying kung kumusta sila, yung relasyon nila. Sabi niya po, okay naman lagi naman akong sa kanya, no? I'm always good to her ba? Tapos kung pwede pa sila magka-reconcile kasi sabi ni Katunying sa sinabi niyo po na she cross, meron na siyang may parang tinanong po ni Katunying kung anong ibig sabihin, yung anong mangyayari sa relasyon nila, kumusta na yung relasyon. Yun na nga, naglitanya na po to si First Lady na ang sinasabi po niya, bad shot. Hindi ko gano'n mind kung bad shot na siya sa akin o bad shot na yan. Parang naglalaro lang ng bilyaran, no? Parang naglalaro lang ng bilyaran. Ang mga sinabi pa po niya ni First Lady, eto po willing ipinagtatanggol siya ipinagtatanggol siya ni President o willing siyang ipagtanggol ng presidente tapos very close sila, pareho silang tumakbo, no? Yun yung mga litanya niya na babangon tayo muli, di ba? Tapos ang sinabi pa niya ito po yung pinakamalupit sa lahat Tapos a-attend siya ng rally doon sa mga taong nagsasabi na ang presidente ay bangag. More or less ganyan yung sinasabi ni Lisa, no? Parang may mali yata sa timeline. Hindi ko po alam kung bakit po naisipan nila na nagsimula doon yung dapat ikagalit nila kay Sara Duterte, nagsimula doon sa pag-attend niya ng rally. Talaga ba? Alam ko yung umalis hindi ko alam kung tama yung recollection ko. Nung umalis si Pangulong Marcos, nung umatin si Sara Duterte, VP Sara, ang alam ko, hindi na sila good. Di ba? Hindi na po kayo good nun Nagkaisnaba na, alam ko si First Lady tsaka si VP Sara. Kaya imposible po na yun po yung dahilan. Kailan lang po yun Alam niyo po, kailan lang po yung rally na umatin si VP Sara
kung hindi ako nagkakamali, yan yung rally ng kailan ba sinabi yan? Dito ba sa ano? Yung sa rally sa mga rally ng ano ng Kibuloy? O kahit po yung rally ng naunang Maisog. Nauna pa rin po, kaya nga po nagkaroon ng Maisog, hindi po ba? Sana inaayos natin yung timeline natin, no? Yung mga sinasabi yung rally, kaya po nagkaroon ng mga serye ng Maisog rally. At saka nagkaroon po nitong Kibuloy rally. Dahil po sa, ayon sa Davao, yun na nga yun eh. Bakit ba nagkaroon ng mga rally sa Davao? Bakit ba nagalit sila Pangulong Duterte? Hindi ba yan yung direktang epekto ng paninira ninyo? Pagtira ng pinsan ni Pangulong Marcos, ng mga congressman? Tinira nila si Sara Duterte pinagtulong-tulungan nila si Sara Duterte sa confidential fund. Niho, wala po kami narinig kay President Marcos. Huwag po niyong baliktarin. Hindi po yung si Sara Duterte nagpasimula. Hindi, inaayos lang natin kahit wala kayong pakialam kay First Lady. Yan po yung pinanghawakan nila na ang unang bumanat si Sara Duterte. Mali po. No? Kasi yung tambaluslos, naalala nyo kung ibabalik nila na nagsalita, may dahilan yun eh. Tinanggal nyo sa pwesto si Gloria eh. Ganun po makipagkaibigan yung mga Duterte. Kahit na nga si Gloria, hindi na sila pinanigan ngayon. Diba? May pinagmulan po rin kahit yung pagsasabi ng tambaluslos kung yun po yung uugatin nyo pa. Nauna po na may ginawa si Martin, tinanggal niya sa pwesto si Gloria Macapagal Arroyo na inaakala ng mga Duterte nakakampi nila. Kaya nagsabi ng tambaluslos to si Sara Duterte. Tapos, pagkatapos nung nagkabati pa eh. Naalala ko, sweet na sweet pa. Humawak pa sa braso ni Martin si Sara Duterte. Isang beses na hinatid nila si Pangulong Marcos eh. Very sweet eh. Yung very sweet na yun. No? Ilang araw lang, binanata na ng Congress si Sara Duterte sa confidential fund. Kaya hindi po nagmula kay Sara Duterte. No? Hindi po nagmula kay Sara Duterte na yung pagkakawatak-watak ng confidential yung pagkakawatak ng unity, hindi po galing yan. Masakit po yun. Dahil kami, pakiramdam po naming mga Duterte, trinidor talaga si Sara. Dahil lang sa ambisyon ni tambaluslos. Hindi nyo na po mabubura yun. Tapos tuloy-tuloy po yung atake. Tuloy-tuloy yung atake kay Sara Duterte. Natural yung ama papalag. Pati po yung mga tiyatya na yan. Yan po yan. Ang ugat po niyan, yung gusto ninyong manatili kayo sa kapanyarihan. No? Kasi bilang unit team, sa totoo lang naman, no? Bilang unit team, real talk po, ako, Vice President ako ngayon. Ini-expect po namin lahat, di ba? Ini-expect namin lahat na si Sara Duterte naman ang susuportahan nyo by 2028. Putya, 1 taon po lang binabanatan nyo na si Sara Duterte dahil lang gusto nyong suportahan si Martin Romualdez. Yun po yun. Yun po yung simula nun, yung na-threaten kayo kay Sara Duterte. Kahit na namang gawin nyo eh. Sara Duterte, popular noong presidente yung tatay niya. Sara Duterte, popular pa rin ngayon na hindi na presidente yung tatay niya. Sara Duterte ay popular ngayon na kahit si BBM ang presidente, mas popular pa si Sara Duterte higit ngayon kaysa kailan pa man. Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Yan po yun po yung kung yan po yung hinananakit nyo na umating siya sa rally. Natural, Davao issue yun eh. Pero umatin din siya sa rally nyo. Kung yun yung sinasabi nila, kung eto naman sinasabi, yung umatin kay Kibuloy, ganyan po makipagkaibigan yung mga Duterte. Bakit po umatin kay Kibuloy? Pinagtutulungan nyo si Kibuloy. May warrant to pare sa Senado. May warrant to pare sa Kongreso. Pwede nyo naman sampahan ng kaso agad. O ngayon, meron pa bang yung mga ginawa ninyo sa Senado, meron pa bang silbi yun? Wala nang silbi yun lahat.
Okay, punta na po tayo rito sa ano. Ito, magkaugnay po to eh, no? So sana malinaw po yan, hindi po sa amin nagmula yung pagbaklas dyan sa unit team na yan. Kayo, ang katotohanan, magkakasama tayo, di ba? Dahil Sara Duterte kami. Dito, marami rito, hindi. Ayaw nila talaga sa mga Marcos. Ako po, Sara Duterte yan eh. Sinusunod natin yan. Pero nakita namin, no? Nanalo pa lang kayo. Lahat ng vlogger nyo, kapapanalo nyo pa lang. Wala pa po yung mga confidential fund na yan. Bumibira na yung mga vlogger ninyo sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Nauna nang bumira yung mga vlogger nyo sa mga Duterte. Paano daw nahuli siya po? Si Kibuloy nga hindi mahuli. Okay, meron lang maliit na ano tayo rito, no? Meron lang nag-post. Kaya pala 13.5 yung nare-report nila para ma-present nila na ito yung biggest hole, no? Pinakamalaking nahuli. Kasi po si Pangulong Duterte nung panahon niya pala 11 billion yung nahuli. Yun po yung biggest, 11 billion panahon ni Pangulong Duterte. So kinakailangan po nilang higitan, gawin 13.5. Ngayon, 9.5. O di, ang record na rin si Pangulong Duterte pa rin. See? Yun pala yung gusto nilang ma-break, yung record ni Pangulong Duterte. Kita nyo, hindi po tayo after sa record kasi naramdaman naman natin, di ba? Wala tayong pakialam kung sino may biggest hole, kung sino may pinakamarami. Hindi kasi importante sa atin yan. Alam kasi natin na totoong may war on drugs kay Pangulong Duterte, kaya hindi tayo ganong concern sa record. Pag mga konti lang achievement, masyadong concern sa mga record. Kasi nga, hindi po katanggap-tanggap. Lahat po nagsasabi hindi kasya. Lahat po nagsasabi hindi kasya. Okay, anyways, yun lang po yung sagot natin kay First Lady. Na hindi po si Sara Duterte yung nagpasimula ng lahat. At saka yung sinasabi niyong kaya siyang ipagtanggol ni President Marcos. Tapos na po eh. Binanata na po siya. Hindi nga pinagtanggol. Wala nga sinabi. May narinig ba kayo? Pagtatanggol dun sa confidential fund. In fact, yung pagpayag niya na mawala yung confidential fund, di ba? Yun po, pagpapakita po yun na talagang suportado niya yung kanyang pinsan na pagpapasama nung confidential fund. Kasi kung supportive po siya, kung supportive po siya, una, pinigilan niya yung pinsan niya. Pinsan, bakit mo kinakainayan? Ikakampi natin yan. Di ba? Pinigilan niya sana yung anak niya na nag-inarte doon na hindi na pinasagot si Sara Duterte. Tandang-tanda ko yung si Sandro eh. Tandang-tanda ko si Sandro, siya po yung nagsabi na wag na nating pasagutin kasi gustong questionin nila Franz Castro eh. Wag na nating pasagutin si Sara Duterte, ipasa na natin yung kanyang budget. O ipinasa nang hindi nakapagsalita si Sara Duterte. Parang alam niyo yung drama na yun? Kasi kung nagtanong sila Castro, kayang-kaya naman sagutin ni Sara Duterte lahat ng tanong niyo. Si Tulfo nga, hindi umubra kay Sara Duterte, si Castro pa. Yan yung pamilya mo, yung mga nagpahamak. Gusto niyong palabasin na masamang tao si Sara Duterte. Oo, yun pang katakataka, di ba? Humingi si Sara Duterte, binigyan nyo. Tapos nung binigyan nyo, hindi nyo pinagtanggol na legal yun. O, mag-isa lang si Sara Duterte nun. Pamilya niya lang ang sumuporta sa kanya. Nung bumuelta ng mga Duterte, nagalit na lahat dahil sa ginagawa nyo kay Sara. Ngayon, feeling kayo yung mga inapi. Wala talaga. Hindi kayo marunong mamili ng mga kakampi. Kakampi nyo sila Leni Robredo. Gamit na gamit kayo. Mga manggagamit yung gusto nyo. Tignan nyo po. Kung tutusin si Kibuloy, di ba? Pag mga ganyan, daming kaso kay Kibuloy. Ito, kung tutusin ha, pwede na po nilang tablahin yan. Hindi po ganyan yung mga Duterte. Pagkaibigan kanila, hindi walang iwanan. Putya kayo, nakaamoy kayo ng pwede ng Ito, nakakabuisit. Meron pa rito na nagsabi
Alam naman natin, eto po, loyalist to si Eclabu. Alam mo yung sinabi ni Eclabu, ito, I think Leni Robredo should be part of President Marcos Jr.'s cabinet as the DepEd Secretary instead of Sara Duterte. Leni is more qualified. Pucha, mga loyalista to. Loyalista to si Eclabu. Si Winwin Eclabu. Ang tindi, no? Yan ang sinasabi ng mga loyalista. Yan ang sinasabi ng mga kapanalig nyo. Iniinsulto si Sara Duterte. Mas magaling si Leni. Utot nyo. Bali-balik ta rin. Kailan ang gumaling yan? Yan po, kala nyo masarap. Ayan, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Kita nyo, Lenny na kayo. Ay talaga naman manggagamit eh. Ngayon lang natin na-realize, may mga ano pa kayo, paligaw-ligaw pa kayo, punta-punta pa kayo sa Davao. Pucha, nung nanalo na, talagang kala nyo ba yung mga kakampi nyo na yan, mga dilawan, kala nyo, tuwan-tuwa sa inyo yan? Naghahanap lang yan ng... Kaya nga dilawan niya mga... Wala na mas traitor pa dyan. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Ito po, problema po ngayon, no? Napupunan nila na sa Cagayan. Di ba sa Cagayan, medyo... ayaw sa EDCA, di ba? Tapos nagtayo sila ng EDCA ron. Meron pong mga napupuna sila na dumadami yung Chinese students sa may Cagayan. Cagayan, yung Cagayan na probinsya, hindi Cagayan de Oro. Iba yung CDO. Yung Cagayan na may Cagayan Valley sa amin norte. O ngayon, ayan, nagdadaldal na naman to si Representative Franz Castro. Influx of Chinese students in Cagayan out of ordinary. Okay, kaya lang, alam nyo po, pwede yan eh. Pwede yung iniisip nyo na totoo kasi sa Pogo, di ba? Sabi nga ni Franz Castro, nakita nyo naman po sa mga Pogo nung inimbestagahan namin sa Kongreso, may nakikita sila na posibleng ito ay mga sleeper cells. Okay, nalalaman pa mga sleeper cells eh. Okay, hindi natin ma-deny na posible talaga. Pero sa Pogo, hindi. Sindikato yun. Ito po, yung mga sa estudyante, pwede naman, no? Kaya lang, dahil paulit-ulit kayo na ang nangyayari ay kagagawan o kasalanan lahat ni Duterte, tinitiyak ko sa inyo, wala pong gagawin yung gobyerno. Bakit? Kasalanan naman ni Duterte yan eh. Ini-establish lang ng gobyerno na to na anuman ang mangyari, anuman ang gawin ng China, kasalanan lahat yan ni Duterte. Asa na po yung responsibilidad? Ngayon, naglalabasan na po yung mga dokumento. Ang mga tunay na nakipagkasundo, ang mga tunay na may gentleman's agreement, hindi po si Duterte. Si Duterte hindi naman po dinideny. Ang dinideny po ni Duterte, ang sinasabi niyang wala, yung mga secret-secret. At kayo po, Mr. President, no? Ito, pwede pong mapaniwala nyo yung mga vlogger ninyo, yung mga tambilawan vloggers, yung mga supporter nyo, na wala kayong alam. Pero kung yan po ang sasabihin nyo, nakakatakot po yan. Wala kayong alam sa kasunduan. Anytime pwedeng pumutok yung digmaan natin with China eh. Tapos ang katwiran nyo lang, wala kayong alam. Ang hirap po na magpapasok tayo na may mangyayaring magkakagulo tapos yung presidente natin inaamin na wala siyang alam. Wala siyang alam kung may secret agreement ba. Ang in-establish nila kasama yung media, ang in-establish ng gobyernong ito, lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea, kasalanan niyan lahat ni Duterte. Paano nila lulutasin? Ang dami po nila na paniwala. Yung kanilang lahat ng supporter, naniniwala po, binomba tayo ngayon ng China. Kasalanan ni Duterte yan. Inalaw ni Duterte yan. Lumakas ang loob ng China. Lahat po sila ganyan. Ganyan po ang sinasabi. Meron pong isa po silang mga may parang isang tema sila, no? Kaya tayo binobomba ngayon kasi nakipag-deal si Duterte dyan sa China. Kaya tuwing papasok tayo, bobombahin tayo. Nakakatakot po yun kasi wala po silang balak lutasin. Nasisi na nga, mas nadadamage tayo, mas more na magagalit ang mga tao sa Duterte. Mukhang ang templa po ng ating gobyerno, hindi po lutasin eh.
kung hindi masiraan yung mga Duterte at all cost. Kahit na ano po, nakahuli na sila ng droga. Sisisihin pa rin mga Duterte. Wala po namatay. Ano ibig sabihin nun? Masama na may namamatay nung war on drugs. Ang purpose lang po nila mapasama. Bakit sila action? Katulad po ng isang araw. Sinasabi, o isang araw o 2 days ago, sinasabi ni Tariela, ano sabi ni Tariela? Sinundan yung mga research ship natin hanggang sa malapit na sa Bulinaw, Pangasinan. Pangasinan na po yun, ha? Sinundan pa raw ng mga Chinese. May gagawin ba yung ating gobyerno? Wala po. Bakit? Na-establish na lahat yan kasalanan ni Duterte. Etong mga Chinese na pumupunta sa Cagayan, pwede po yung sinasabi nito ni Franz Castro, yung iba dyan, di ba? Nagmamanman na. May gagawin kaya ang ating gobyerno? Wala. Bakit? Kasalanan ni Duterte yan eh. Hindi ba mas maganda na may mangyaring masasama para mapasama talaga lalo yung Duterte? Yun yung point natin eh, no? Once na gusto nyo nang establish na itong lahat ng ito ay kasalanan ni Duterte, bakit pa kayo gagawa ng hakbang para mapigilan? Kasi hindi naman kayo sisihin eh. Si Duterte naman eh. Baka nga sinasadya nyo na yan eh. Ibig nyo sabihin, kahit wala kayong gawin na may kasalanan si Duterte. Grabe, no? Okay. Patutunayan ko po sa inyo na involved po dito yung mga taga-media. Ito po sinasabi nito ni Egan. Kilala niyo si Egan, di ba? Arnold Manyak Labio. Oh! Kaya kong patunayan yan. Nagsalita na nga si Balabagan eh. Aangal ka pa. Minor de edad. Hindi ka nga nag-sorry. Okay. Sabi ni Egan, mga Egan, kahit ano pa ang gawing paliwanag o palusot ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, makikita naman sa mapangahas na aksyon ng militar ng China sa ating mangingisda at resupply mission na may binitawang pangako si Digong pabor sa China. Kita nyo? So, ang gusto ni Egan, eto po, hindi lang po si Egan na nagsasalita nito. Lahat po na nagsusuri kuno na nagaganap sa West Philippines ngayon, ganito po yung sinasabi. Hindi original to. Sa tingin nyo ba makakaisip nito ang napakatalinong si Egan? Sa tingin ninyo, makakaisip si Egan ng ganyan na analysis? Pare-parehas po sila na sinasabi. Ayan no? Kaya daw naging mapangahas yung aksyon ng China. Ibig sabihin, kaya tayo binubombet ng China dahil ang may kasalanan si Duterte. Dahil may binitawan daw pangako si Duterte na hindi naman nila masabi kung ano yung pangako. Pangulo ng Pilipinas, hanggat nililihim yan nila, si Duterte ang dapat sisihin. Okay. Gentleman's agreement man yan o secret deal, may nawala sa ating pag-angkin sa disputed areas. May nawala daw sa pag-angkin natin dahil dyan sa gentleman's deal. Sa loob ng exclusive economic zone. Buti pa si Egan sinabi may nawala sa pag-angkin natin. Sa bawat pagharang ng Chino, sa bawat pagtama ng laser light, sa bawat pagbomba ng tubig sa ating miyembro ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mayroon silang pinanghawakang salita mula sa ating gobyerno para gawin nila iyon. Kita po ninyo, China po, yun ang bubomba sa atin, China po yun ang haharang sa atin, pero may kasalanan, sila po yung pro-China eh. Ikaw, Egan, ng pro-China. Kasi pinangangatwiranan mo at saka lahat po, ganyan po yan eh. Lahat po ganito. Kaya maganda tong binasa ko sa inyo kay Egan kasi lahat po na nagsasalita na galit kay Duterte, ito po sinasabi. Naging mapangahas ang China dahil sa pangako ni Digong. Kaya tayo binubombet dahil nangako si Digong. Kaya tayo tinitira dahil kay Digong. Grabe, no? Ligtas na po ang China. Wala pong kasalanan ng China, kaya tayo binubomba ng China dahil may katwiran po sila, nangako daw si Digong. Antindi, no? Sino ngayon ang pro-China? Kami, habang kami kinukundina namin. No? Habang kami kinukundina namin. O sige, respetado. Sige, ako na walang respeto. Ako na bastos sa mga Duterte. Tindi ng mga to. Mapaggawa kayo ng issue.
Araw-araw kong pinaglalaban yung mga Duterte, ang babaw ng ano yun, natawag mo Sara, oy, wala kang wala kang galang. Ako pa walang galang. Pareho. Kung sino yung mga nagtatanggol, yun yung mga walang galang. Tindi, no? Tindi talaga ng mga tao eh. Nagkukunwaring mga Duterte supporter yan. Pero yung mga tunay na Duterte supporter ang binabanata nila. Katulad ni Badong. Bastos ka Badong, di mo tinatawag na BP. Tignan nyo, nililigtas nyo yung China. Igan, sila yung ng bomba ang kasalanan. Bakit nyo nga naman lulutasin? Di ba? Bakit nga naman lulutasin ng gobyernong to? Pabor sa kanila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.